recently madaming nainggan yung magtanim ng lakatan dahil nga sa mga vloggers na ipakita yung potential ng saging na ito. So biruin mo yon, isang puno na to pwede kang kumita 300 up to 1.5. Pag ikaw yung direct supplier sa merkado, mas malaki yung kikitain mo. Kaya napakarami talagang nagka-interest maglakatan farming, no? So isang common mistake na nagagawa ng mga first timer sa paglalakatan, kagaya ko nung una nung nagsisimula pa lang ako, ay yung pagkakamali sa pagpili ng subwal. So, ang ginawa ko kasi, minakro ko nung una. So wala pa akong alam. So sunggab lang ako sa lakatan farming. So sayang yung effort. So ngayon i-share ko sa inyo. Pag ikaw gusto mong mag-macro, piliin mo talaga yung mga sword sucker gaya nito. Piliin mo yung malalaking corm. No? Pag merong corm na ganito, maliit. Ganitong mga maliliit na corm, wag nyo na itong pag-aksayan ng panahon ni macro. Kasi magbigay man to ng subwal, yung planting material mo, o maliit lang. So ito talaga yung mga napakadaming bigay ng subwal pang macro to. Itong maliliit, direkta mo na to, itanim mo na to. Pwedeng putulin mo to, pwede ring direkta. So para makaiwas kayo sa trabaho at saka sa maging productive yung pagtatanim nyo. Kasi ito, pwede kang makakuha dito ng 15 hanggang 20 pag tama yung proseso mo sa pag macro propagation. So pag ganitong mga maliit, skip mo na to, direkta mo na to ng tanim. So ganun. Isa pang common na pagkakamali ko noon ay pagtatanim ng mga water sucker na subwal. So gaya nito, ito yung tinatawag na water sucker. Maliliit yung puno, malalapad na yung dahon. Yan. So iwasan nyo itong itanim kasi sayang sa oras, sayang sa abono. Magbigay man to ng bunga, maliliit. So skip na to, tapon nyo na para hindi sayang yung effort nyo. Ito mga water sucker to. Pwede naman itong magbunga, yun nga lang magastos sa abono. So ganito, ang ginagawa ko dito pag nagtatanim ako ay ginagawa kong bullhead siya para pag tubo niya mabilis na lang. Kasi kapag ganito na mahaba, nahirapan yung udlot niya, yung bagong sibol na udlot, nahihirapang lumabas. So ang ginagawa ko, pinuputol. So tanggalin talaga natin yung ugat dito para mag-produce siya ng bagong ugat. Pag di mo kasi tinanggal yung ugat, mabubulok yung ugat na yan. So ganyan, pinuputol ko. Yan. Ganitong mga corm, putulin talaga yung ugat. Yan. So ganito, pwede na natin tong i-direct planting. So kung kunti pa lang yung subwal mo, halimbawa meron ka lang 100 pieces nito na mga subwal, gusto mong gawing 1,000 pieces, so pwede mo siyang gawing macro propagation. Yung 100 na yan, kaya yang magbigay sa iyo ng 1,000 na similya ng lakatan sa macro propagation. So kung gusto niyo malaman, comment down below. I-demo natin sa susunod yung paano paramihin yung subwal, sunod na episode. So ngayon, ito lang muna yung pakita ko sa inyo, yung selection natin ng subwal, ano yung tamang itatanim, at saka paano malalaman yung magandang itanim na subwal para maiwasan natin yung trial and error. So kailangan talaga makinig tayo sa mga nauuna sa atin para makaiwas na tayo sa pagkakamali nila, no? Kadalasan kasi sa atin naniniwala lang pag na-experience na. So yun yung isang common na ginagawa natin. So advice ko sa mga young farmers, makinig kayo sa mga nauna. Ito. So comment down below po kung interested kayong matutunan paano mag macro propagation ng lakatan. Yung isang subwal na bullhead, pwede natin gawing 10, 30, so depende po sa
proseso na ating gagawin. So comment down below.